Maglalagay tayo ng 8 kutsarang punong-puno ng harina. Siyempre, para busog. Para lahat masaya. So, next, baking powder naman. Maglalagay tayo ng 3 kutsarang punong-puno uli ng baking powder. Para walang kulang. So, third step naman tayo. Ngayon, ang i-add naman natin ay sugar. So, ang ginagamit ko ay segunda lang. Then, kalahati lang ng 1/4 na asukal lang ilalagay. After nyan, pag na-add mo na, halo lang ng halo. So, kung halimbawang tingin mo nakukulangan ka pa at gusto mo mas matamis, magdagdag ka pa uli ng 5 kutsara. Kasi para sa akin, pag 5 kutsara yung in-add ko, todo na yun. So, halo lang uli. So, nandito na tayo ngayon sa 4th step. Sa 4th step naman, ayan, halukayin yung gitna, tsaka tayo mag-add ng water. So, sa water, tansya-tansya lang. Kung saan ka masaya. Yan. At dahil nakulangan ako sa nilagay ko kaninang water, nag-add pa ako uli. Tapos, ayan, halo-halo lang. Then, hindi ako nakontento sa kutsara. So, gumamit na ako ng hand mixer para mas mabilis. Yan, mix lang ng mix. Yan, tapos na. Then, after nyan, pang 6th step, maglalagay na tayo ng egg. 2 whole egg yung i-add natin. Yan, and then, idadagdag na rin natin yung cheese. Eden cheese. Yan, para mas masarap. So, naglalagay ako ng cheese para hindi na kasi ako naglalagay ng asin sa hotcake. So, ang nilalagay ko ay cheese para mas masarap. Then, pagtapos nyan, gagawa na tayo ng merengue. Yan, ihiwalay natin yung egg yolk sa egg white. Yan. So, yan, meron na tayong egg white. Inimix natin siya gamit ang hand mixer. Pwede rin naman yung mixer lang na manual. Pero kung gusto nyo mas mabilis at meron kayong hand mixer, gumamit na kayo ng hand mixer para hindi kayo mahirapan. Siyempre, diba? Mas masarap gumawa ng hindi masyadong nahihirapan. So, about sa maximum level ng hand mixer natin, pwedeng unti-unti yung lakas, pwede ring biglaan. So, kung mapapansin nyo guys, medyo makalat na yung paligid ng ating bowl. So, pagpasensyahan nyo na. Ganyan talaga pag magaling magluto. Diyos. Etchos. Kung hindi kayo makalat sa unang pagluluto nyo, hindi kayo matututo. Ganyan talaga pag nag-aaral sa una. Makalat sa una, pero pag natutong maglinis, lilinis. So, ayun, tapos na tayong gumawa ng merengue. After natin makagawa ng merengue, ang next step ay ihahalo na natin siya sa sinet aside natin kaninang hot cake. Yan. Mix-mix lang, halo ng halo.
Yan, siguraduhin nahalo na ng maigi yung merengue sa pancake natin. Para maganda yung pagkakaluto niya mamaya. So, last step, pag mainit na yung kawali, mag-a-add tayo ng konting mantika. Once lang tayo maglalagay ng mantika hanggang sa maluto natin lahat-lahat ng pancake. Hindi natin kailangan magdagdag pa ulit. Yan, spread lang. Yan. Depende sa inyo kung anong pangtakal yung gagamitin nyo. So, ako ang ginamit ko, sandok lang. Isang takal sa una. Then, bago ko isalang sa kawali, hahaluin natin siya uli para maganda yung pagkakaluto niya, pantay. Yan. So, ayan, para malaman natin kung pwede na ibaliktad, kailangan makita nyo yung may mga parang butas-butas sa ibabaw. Kapag nakita nyo may mga butas-butas na sa ibabaw, ibig sabihin pwede na siyang ibaliktad. Luto na yung ilalim. Yan. So, ito yung isang example natin. Tingnan nyo maigi, guys. Yan. Ganyan. Ganyan dapat yung makikita nyo sa ibabaw ng hot cake bago nyo siya baliktarin. Kasi kapag hindi nyo nakitang butas-butas, pag binalagtad nyo kagad, mahihilaw yung gitna. Yan guys, dinut-dut-dut ko na para makita nyo kung gaano siya ka-fluffy. Kung gaano ka-fluffy yung pancake natin. Kayo nang bahalang husga. So, ayun guys, sana nagustuhan nyo yung ginawa kong pancake. And sana nag-enjoy kayong manood. And kung nagustuhan nyo, pwede nyo rin i-try. Mura lang naman yung mga ginamit kong ingredients. So, thank you for watching. Kung nagustuhan nyo, please like and share na lang my video. Then, subscribe.